balik tayo sa salita. Now, back to the Word of God. Okay? Sino po rito yung naniniwala na lahat ng nangyayari ngayon sa buhay natin, sa paligid natin, sa bansa natin, o maging sa gobyerno natin, ay ang dahilan ay hindi political differences, hindi rin educational lapses. Ang lahat ng nangyayari sa ating bansa nag-uugat sa isang malalim na problema, which is spiritual. Okay? Spiritual. Ang ating pag-uusapan ngayon ay when God's Word loses its rightful place, kapag nawala yung kapangyarihan o authority ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, everything else will eventually loses its place. Kapag hindi na ang salita ng Diyos ang otoridad sa buhay ng tao, lahat ng gagawin nito, ligaw at mali. At kapag ligaw at mali ang ginawa natin, alam natin ang kahihinatnan, palaging kabiguan, kasawian, at kapahamakan. But when God's Word is restored, naibalik, to its rightful place, God begins restoring everything else. Kapag naibalik ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, lahat ng nasira at nawala nito, kayang ibalik ng ating Panginoon. Si King Josiah po ang ating pag-uusapan ngayon na matatagpuan natin sa 2 Kings chapter 22 to 23. Si King Josiah po ay inherited a nation that had slowly drifted away from God. Sa kanyang pamumuno, inabutan niya na po ang bayang Judah. Ang Judah, kasi that time ay divided ang Israel sa dalawang nation, southern and northern. At ang natira na lang is the southern Judah. So ito na lang ang natitirang bansa na buo dahil the rest ay nasakop, the rest ay nagkawatak-watak. Inabutan po ni Josiah yung paghahari na kung saan napakalaki ng problema sa gobyerno, sa ekonomiya, sa espiritual ng bayang Judah. That time, terrible po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry had become normal. The temple had been neglected. The book of the law had been forgotten. Yung sulat, the scroll, noon ay nung time na yon ay scroll pa, yung mga sulat, yung ibinigay ng Panginoon kay Moises. The spiritual decline of Judah did not happen overnight. Kumbaga, sa panahon na yon, lahat ng tao sumasamba sa ibang Diyos, sumalikod kay Yahweh, at silang lahat ay nahihirapan. Silang lahat ay may malaking hinaharap na problema. Ito ay resulta ng maraming taon na pagpapabaya, pag-sang-ayon sa mali at kapalpakan ng pamunuan. Bakit? Because that time, the book of the law was missing. The book of the law was lost. But the greater tragedy was that the people had learned to live without it. Sa templo noon, ang book of the law, yung itinuturo, ang salita ng Diyos ang itinuturo sa bawat templo. But that time, ang templo ng Panginoon ay tinayuan din ng mga Diyos-Diyosan. Perhaps that is the greatest danger we are facing today. The Bible has never been more available. Sa totoo lang, sa henerasyon natin ngayon, lahat ng klase ng Bible available na sa ating mga kamay. Libre nga ang pag-download ng Bible sa cellphone. Maraming translation na ang Bible ngayon, unlike noon. Sa panahon natin, sa pagganda ng teknolohiya, gumanda rin yung access natin. Sa totoo lang, gumanda yung access natin sa spiritual na bagay. Gumanda yung access natin sa impormasyon. Kaya lang, kahit na nandyan lang sa mga kamay natin ng Biblia, malaking bagay
ang malaking porsyento nito ay nawawala sa buhay ng tao. Ano yon? It's the authority of God's Word. People have become more familiar sa salita ng Diyos na ang intindi natin ay maaari natin tong i-escape o maaari natin tong isantabi o maaari natin itong ipagpabukas. We carry the scriptures in our pockets, but many no longer carry them in their hearts. We have become information rich at the tip of our fingers. Pwede na ang dali nating mag-research, ang dali nating magbasa, ang dali nating makakuha ng impormasyon, but people are spiritually malnourished. The issue today is not the absence of God's Word, but the absence of God's Word as the governing authority of our lives. And this is exactly what happened in Judah. At ito rin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Many people would say, what's happening in our generation? Ano na nangyayari sa henerasyon natin ngayon? Maliban sa mga kaguluhang nangyayari sa gobyerno, sa politika, sa hustisya, sa ekonomiya, isama mo pa dyan yung mga news na napakabata na pabata ang mga nai-involve sa crimes. At hindi ito political issue, economic, or educational lapses. This is a spiritual problem. Why? Because people have turned away from the authority of God's Word. At sa tuwing lumalayo tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, tayo ay nalalayo din sa kalooban ng Diyos. At kapag nalalayo tayo sa kalooban ng Diyos, we will eventually suffer the consequences of rebellion. At makikita natin all over the news, patalamak ng patalamak ang nangyayari sa ating paligid. Alam niyo ba na ito rin nangyayari sa Judah sa panahon ni Josiah? Ang lolo ni Josiah, si Manasseh. Isa siyang masamang hari. Dinescribe siya ng Bible as evil. Why? Because he did evil in the eyes of the Lord. Following the detestable practices of the nations, the Lord had driven out before the Israelites. Ginawa niya ang labag sa kalooban ng Diyos. Hindi siya sumunod sa salita ng Panginoon. Nagtayo siya ng mga Diyos-Diyosan, nagtayo siya ng mga altar para kay Baal. Sinamba nila maging ang mga buwan o ang mga the stars, ang mga bituin. They practice witchcraft. They consulted it. Kumukonsulta sila sa mga espiritista. And worst of all, he sacrificed his own son in the fire. Kultong-kulto. He even placed an idol inside the temple of God. Doon mismo sa templo ni Yahweh, nagtayo siya, naglagay siya ng mga derebulto. The very place where God's glory once dwelt became a place of idolatry. The nation became spiritually corrupt because its leaders abandoned God's truth. Natapos ang paghahari niya at pumalit ang kanyang anak na si Amon. Ang problema, ipinagpatuloy lang ni Amon ang nakagisnan niyang pamumuno ng kanyang ama. He also rejected God. Hindi rin niya pinahalagahan ang si Yahweh at lalong hindi niya nirespeto ang salita ng Diyos. After only 2 years in the throne, he was assassinated, namatay agad itong si Amon. And into this darkness stepped an unlikely king, King Josiah. He was only 8 years old back then nung siya ay naging hari. Come to think of it, 8 years old. Kailangan niya nang harapin ang napakalaking responsibilidad sa bayang Judah sapagkat wala nang tatayo bilang hari. Pero ang ganda ng pagkakapakilala kay Josiah in 2 Kings chapter 22 verse 1 to 2. Josiah was 8 years old when he became king. Yung lolo niya masama, yung tatay niya masama.
Pero nung napunta na kay Josiah ang paghahari, he was considered he did what was right in the eyes of the Lord. Ginawa niya kung anong nakalulugod sa ating Panginoon. Sinunod niya ang paraan ni David bilang kanyang ninuno. Hindi siya gumaya sa tatay at lolo niya. Imagine, 8 years old, napakalaki ng responsibilidad niya. A child inherited a nation that had forgotten God. At ang mas malaking problema rito ay hindi yung kabataan niya na 8 years old lang siya naging hari. Ang mas malaking problema dito ay yung napasa sa kanyang bayan had already forgotten God. Siya, maka-Diyos siya, paano niya gagawin na ang bayang ito ay maibalik niya ngayon sa Panginoon? Napakalaking challenge. Parang challenge lang ngayon. Kabataan, anong gagawin natin sa nangyayari sa ating bayan ngayon? Hindi tayo papayag that under our watch, people will always forget God. Because it took Josiah to stand firm in his faith and do what was pleasing to God para maakay niya ang bayang Juda pabalik kay Yahweh. Hindi pa huli ang lahat sa bansang ito. Hindi pa huli para sa henerasyon na ito. Ang kwento ni Josiah ay pagpapaalala sa atin na kaya pa rin magtaas ng Panginoon ng mga tapat na leader. Na kaya pa rin ng Diyos magtayo ng mga lingkod niya na may malasakit sa bayan. Bakit napakahalaga ng Book of the Law? That time, wala yung Book of the Law. Yung sabi ko kanina, na wala yung Book of the Law. At hindi ito ang ituturo dahil nga nagkaroon sila ng iba't ibang relihiyon at sumamba sila sa iba't ibang Diyos. Balikan natin, gaano ba talaga kahalaga yung Book of the Law sa panahon nila at maging sa panahon natin ngayon? Gaano ba kahalaga ang Book of the Law? Una, ibinigay yung Book of the Law na yon kay Moses. Okay? Remember? Naalala niyo po, ito po yung 10 utos. Originally, it was 10 commandments na isinulat ng Panginoon sa bato. And then, over the years, ito ay naging scroll. Isinusulat sa scroll. Okay? Noon, ang Bible, hiwa-hiwalay pa, hindi pa ho ganyan. Scroll per scroll pa po ang pinag-uusapan noon. Kaya nga yung mga Bible noon, nakascroll, itinatago yan ng mabuti sa loob ng templo. Ngayon, napakadaling magbasa, buklat ka lang, nandyan na. Noon, hanapin pa nila kung pang ilang scroll yung kailangan nilang basahin. Okay? Okay? The law was not merely for religious document. Ibinigay ni Yahweh ang kanyang kautusan kay Moises, hindi para maging relihiyosong dokumento lamang. Our Bible is not just a religious document. Hello, this is the blueprint of our lives. Ibinigay ito ng Panginoon as God's covenant constitution for His redeemed people. Remember, hindi agad silang binigyan ng hari. Kaya lang naman sila binigyan ng hari dahil humingi sila kay Yahweh. Pero ang unang binigay ni Yahweh sa bayang Israel ay hindi hari para pamunuan sila. Ang unang ibinigay is the Book of the Law. Dahil sapat na ang Book of the Law para pamunuan ang bayang Israel sa kalooban ng ating Panginoon. The Bible, the Word, the Book of the Law should govern people's lives. Hindi ito Biblia na nakikita lang sa loob ng church. Ito yung blueprint, ito yung mapa na ibinigay ng Diyos sa tao para makilala ng tao kung sino ang Diyos. Sa Biblia, makikilala mo, kung gusto mo talaga makilala ang Panginoon, magbasa ka ng Bible. It's all written there. It revealed God's character. It forms Israel's identity. Diyan mo rin makikita kung ano ang identity mo, kung sino ka. Kung bakit ka nabuhay, ba't ka nilikha, at anong layunin ng buhay mo. It should govern every area of life and was to be passed from generation to generation. Kailangang maipasa ito from generation to generation. Basahin ko lang po ang ilang verses para ma-enhance po yung sinasabi ko sa inyong points. In Exodus chapter 19,
Sabi diyan, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Kayo'y gagawin ko isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito, gaya ng ipinag-uutos sa aking ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Ang bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon. In Deuteronomy 6, verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ito po yung purpose ba't binigay ng Diyos yung book of the law. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Saan unang tinuturo ang Biblia? Hindi sa church, sa bahay. Hello? Yun ang original. Ibinigay ng Diyos ang kasulatan para ang mga magulang ang magturo sa mga anak. Ito dapat ang nagiging usapin sa loob ng bahay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito at sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ganon kahalaga. Basahin araw-araw. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba at pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Kailangan itong maitanim sa puso at isip ng tao. Kailangan itong maituro sa loob ng tahanan para maipasa sa mga anak. Bakit? Ang katagumpayan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Joshua 1:8. At kung ang bansa ay patatakbuhin ng isang bansa ayon sa salita ng Diyos, ito'y sasamahan ng Panginoon, pagagalingin at pagtatagumpayin. Kapatid, ang pagtatagumpay mo ay nakasalalay sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos. Ganon kahalaga yung book of the law. Come to think of it, over the generation na wala nila to. Ano ang magiging gabay nila? Paano nila patatakbuhin ang kanilang buhay? Paano nila patatakbuhin ang bansa? Paano nila i-raise ang pamilya kung wala ang salita ng Diyos? Now we understand why finding this book changed everything. Sa 2 Kings chapter 22 verse 8 to 10, nung malaki-laki na si Josiah, kasi nga 6, di ba? Ilang taon lang siya? 8 years old. Noong ika-18 years ng kanyang paghahari, ipinagawa niya ang templo ng Panginoon. Nagsimula na siya. So, ilang taon na siya? 20 plus. 6, 8 siya, no? 8 years old plus 18. 24. Diba? At 24 years, nagsimula siyang ilinisin ang templo ng Yahweh. Pinagawa niya ang templo ni Yahweh dahil malamang ito'y lumang-luma na at napabayaan. Ipinagawa niya ang templo ng Panginoon habang sinasagawa ang pagkukumpuni. Natagpuan ni Hilkias ang punong pari, ang aklat ng kautusan. Tingnan niyo sa kanilang pag-aayos ng templo, nahanap ng high priest ni Hilkiah ang kasulatan. Ang salita ng Diyos na matagal nang napabayaan at tila nawala sa buhay ng bansa. Ibinigay ito kay Shaphan na kalihim at dinala niya ito kay Haring Josiah at binasa sa kanyang harapan. Wow! Dito magsisimula ang revival ng Judah. Hindi aksidente ang pagkakatagpo ng aklat. Habang hinahanap ni Josiah ang paraan upang maibalik sa pagsamba sa Diyos ang bayan, ibinalik muna ng Diyos ang kanyang salita.
Sapagkat bago magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangang maibalik ang otoridad ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Buhay natin, hindi natin ito kayang ayusin kung hindi natin ipapasailalim sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Bago magkaroon ng revival, kailangan mo nang bumalik sa salita ng Diyos. Notice the sequence. The book was found, the book was read, the king listened, and everything starts to change. Nung natagpuan nila yung book of the law, kinuha ito, ibinasa sa hari, nakinig ang hari, at nagsimula dito ang napakalaking pagbabago. The rediscovery of the word led to the restoration of God's authority. Ang problema ng Juda, hindi dahil wala silang reliyon, kaya nakaligtaan nila ang salita ng Diyos. It was the absence of God's authority. They were no longer living under God's word. Hindi na sila nagpapasailalim sa salita ng Diyos. And that is possible today. Kaya kabi-kabila ang pagnanakaw, ang krimen. Dahil ang tao nakaligtaan. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang salita ng Diyos. Diba? Maraming tao ngayon, abalang-abala sa pag-ayos ng problema, abalang-abala sa paggawa ng makakapagpasaya sa Kanya, abalang-abala sa paghanap buhay, pag-abot ng pangarap, nakalimutan natin kung anong higit na mahalaga. Remember, man does not live by bread alone, but by every word that cometh from the word of God. We can attend church every Sunday. Kumanta, magtaas ng kamay, mag-volunteer sa ministry, magdala ng Bible, and call ourselves Christian. Bumuo ng mga desisyon nang hindi man lang tinatanong, ano ba ang gusto ni Lord? Church, the greatest evidence that God's Word has authority in our life is that not because we own a Bible, but because we obey it. Ang otoridad ng salita ng Diyos ay kailangang maibalik sa tao. At kailangan itong magsimula sa loob ng church. How can we expect other people to believe what we preach kung mismo yung mga tao sa loob ng church ay hindi nabibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang buhay? The Word of God has authority. Why? Because it came from God Himself. The Word and God is one. John chapter 1, verse 1 to 14. Iisa ang salita ng Diyos. That's why, if you want to, alamin mo kung gaano kaganda ang relasyon ko sa Diyos, paano nyo malalaman? Kamusta ang relasyon mo sa Biblia? How do you treat your Bible? Powerful ang salita ng Diyos. Kaya nga kapag ang salita ng Diyos isinabuhay ng isang tao, nagiging extraordinary ang taong ito. Yung walang kakayahan, nagkakaroon ng kakayahan. Yung mga imposible, nagiging posible. Why? Because of the authority of God's Word. Salita niya to. Siya mismo ito. Kaya kailangan itong masunod sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa mga nagkiklaim na siya ay Kristiyano. Bakit kailangan isalig ang buhay sa salita ng Diyos? Ito lang ang hindi nagbabago. Isaiah 40 verse 8. The word of God stands forever. Everything else changes. Ang ekonomiya magbabago, ang tao magbabago, yung gusto natin magbabago. Ang opinyon ng tao magbabago, pero ang katotohanan mananatili magpakailanman. Magkakabula ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang salita ng Diyos. Kaya kailangan, kung gusto mo ng truth sa buhay mo, huwag mong hanapin yan sa social media. Huwag mong hanapin yan sa opinion mo, opinion ng ibang tao. Huwag mong hanapin yan sa kultura na kinagisnan mo. Hanapin mo yan sa salita ng Diyos. Dahil ito ang katotohanan. Isa lang ang katotohanan. Amen. Amen. At ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hello? God's truth never changes. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang author ng scripture ay ang Holy Spirit.
Though gumamit siya ng mga tao that is filled by the Spirit, kaya nasulat ito. But the original author of the Bible is God Himself. Kaya ito makapangyarihan. Tingnan nyo, anong ginagawa ng Biblia? Itinuturo niya kung ano ang totoo. It teaches us what is true. It rebukes us when we are wrong. Kaya nga, pagka nakikinig ka o nag-aaral ka ng salita ng Diyos, parang kinakausap ka. At may pinipinpoint ang Lord, ang word ng Panginoon, ng mga mali sa buhay natin. Hindi para i-condemn tayo, kung hindi to correct us back to the right path, para maitama yung mga mali. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. This is not just for inspirational. That's why if you want to be inspired, don't go to church. Kung yan lang ang purpose mo, kaya ka nag-church, gusto ko ma-inspire, gusto ko ma-bless, kapatid, you are mistaken. Kung yun lang ang dahilan mo, kaya ka pumupunta sa church. We came to church to be transformed. Pumupunta tayo sa church para tuluyan tayong mabago. Amen. And the Word of God is not for inspirational, it's for transformation. Kaya dapat ang Kristiyano lumalakad sa pagbabago. Hindi siya tumitigil sa pagbabago. Alam ko, marami nang binago sa atin ng Panginoon. Marami rito hindi na nagsisinungaling. Walang nag-amen. Marami rito hindi na nagtotongits. Ayaw mag-amen kasi ayaw niya malaman na siya yon. Bala ka dyan. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong bisyo, tapos na si Lord sa pagbabago sa atin. No. Transformation is a lifelong process. As we continue to read the Bible, patuloy niya tayong binabago. Patuloy itong para siyang salamin na palagi niyang ipinapakita kung anong mali sa atin para ito ay maituwid. Kasi hindi mo itatama ang isang bagay na akala mo ay tama. Amen. Ang ginagawa niya is tinuprove niya sa atin yung mga mali. Kasi hanggat di natin ma-realize na mali pala yung ugaling ito, hindi natin ito babaguhin. Kaya ang ginagawa, kompleto ang salita ng Diyos. Tinuturo niya kung ano ang matuwid. Ay pinapakita niya kung ano ang mali para maibalik ka sa katotohanan at patuloy kang makalakad sa kalooban ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon that He gave us this book para gabayan tayo at hindi tayo maligaw at hindi tayo magkamali. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga nung natagpuan ni Josiah yung salita ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Nagsimula ang reforma sa bayan ng Juda. Bakit? Ginawa niyang otoridad sa kanyang pamumuno ang salita ng Diyos. May otoridad ang salita ng Diyos dahil ito'y nagmula mismo sa Diyos. Kaya hindi ito basta nagbibigay ng mungkahi. If we think that the Bible is just a suggestion sa atin, hindi po. Ito po ay may kapangyarihan. Ito po ay nagbibigay ng direksyon. Hindi lang ito nagbibigay ng inspirasyon, ito ang namamahala sa ating buhay. Hindi ang salita ng Diyos ang dapat umayon sa ating pamumuhay. Maraming Kristiyano ganito. Ang buhay natin ang dapat umaayon sa salita ng Diyos. Let the Word of God shape us and form us. Sa ating henerasyon ngayon, hindi tayo kulang sa pagkatuto. Marami nga rito, napakagagaling na sa Biblia. Alam niyo ang kulang natin? Submission to the Word of God. Marami raw Kristiyano, alam lang ang salita ng Diyos dito. Nagiging head knowledge. Simply because we learn to pray, simply because nakaalam na tayo ng Bible verses, we think we're okay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi. Because the Word of God will continue to form us. Transformation is a lifelong process. Bagamat wala na tayo sa maraming bisyo, pero pinililinis pa rin ng Panginoon ang ating mga puso, kaya hindi pa siya tapos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord na baguhin ka. Kaya huwag mong akalaing okay ka na. Hello? Patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos at patuloy ipapakita sa atin ang katotohanan. Yes, the truth hurts, but only truth sets us free. Now, when the word is received, conviction returns.
In verse 11 to 20, pinabasa ni Josiah ang kasulatan, ang aklat ng buhay. Nang marinig ni Josiah ang nilalaman ng aklat, agad niyang pinunit ang kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding pagdadalamhati at pagsisisi. Napagtanto niya na ang Huda ay matagal nang namumuhay laban sa kalooban ng Diyos at karapat-dapat sa kanyang hatol. Kaya't ipinatanong niya sa Panginoon ang kahulugan ng mga babalang nakasulat sa aklat. Sa pamamagitan ni Propeta Hulda, ipinahayag ng Diyos na darating ang kaparusahan sa Huda dahil sa kanilang pagtalikod at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit dahil nakita ng Diyos ang mapagpakumbabang puso ni Josiah, take note, ang kanyang pagluha, pagsisisi at paggalang sa salita ng Diyos, ipinangako ng Panginoon na hindi niya mararanasan ang nalalapit na paghuhukom. You know, the Bible is full of warning. This is not just a book of instruction, punong-puno rin siya ng warning. Ang ganda lang ng response ni Josiah dahil nung nabasa niya ang katotohanan, nakita niya ang malaking pagkakasala ng Huda at hindi niya in-exempt yung sarili niya sa kasalanan ito. Inadmit niya na parte siya ng malaking paglabag sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, he tore his clothes. As sa matinding pagdadalamhati at pagsisisi, ang naramdaman ni Josiah habang binabasa o pinakikinggan niya ang salita ng Diyos. Ito ang dapat na ginagawa ng salita ng Diyos. Kinakausap tayo. Amen po ba? Amen po ba? At nagdulot yun ng matinding pagdadalamhati at pagsisisi kay Josiah. At yung mga bagay na hindi niya naintindihan, nagtanong pa siya sa propeta para lubos niyang maintindihan. Ganon ang pagbabasa ng Bible. Hindi pag hindi mo na naintindihan, magti-TikTok ka na lang. Hindi ko naintindihan ito, pastore. Mag-ano na lang ako. Anong tawag yung laro? Hindi ko naman maintindihan. Saka na yan. Si Josiah, nagtanong siya. Inalam niya talaga anong ibig sabihin ng mga bagay na hindi niya naintindihan. Mapapansin natin na ang revival hindi nagsimula sa mga reforma ni Josiah. Nagsimula ito ng salita ng Diyos ay muling natagpuan, muling pinakinggan, at muling binigyan ng otoridad. Bago na bago ang bansa, na bago muna ang puso ng hari. At bago na bago ang puso ng hari, bumalik muna sila sa salita ng Diyos. Sino rito ay gusto maayos ang buhay? Alam nyo, nandyan na sa kamay ninyo ang susi. Yes, nasa Bible. Ganap pa kayo kung saan-saan. Hanap kayo na magbabago ng buhay nyo. Huwag kang kumaliwa, huwag kang kumanan. Kay Lord lang yan. Kay Lord lang natin makikita yan. Ito ang pinakamagandang parte ng verse na ito sa buong chapter. Kasi si Josiah, hindi siya nakipagtalo sa salita ng Diyos. Hindi siya nag-justify. Di ba? Minana lang naman niya yung yung pagiging makasalanan ng di ba? Ng Huda. Hindi niya sinabing, hindi naman ako yan, sila naman yan. Ang may kasalanan yung lolo ko at yung tatay ko. Di ba? Hindi. Hindi rin niya kinumpara yung sarili niya sa ibang hari. Hindi niya rin sinisi yung mga nauna sa kanyang hari. He simply allowed God's word to expose his heart. It was a sign of grief, humility, repentance, and reverence before God. For the first time, Josiah realized how far Judah had drifted from God. And the problem wasn't merely that the nation had broken God's commands. The problem was that they forgotten God's covenant. Church, the closer we come to God's word, the more clearly we see ourselves. Ang mga Kristiyano, student of the Bible. Natingin ang Bible. The Bible is like a mirror, not a window. Kapag nagbasa ka, ikaw ang kinakausap, hindi yung katabi mo. Maraming Christian daw ngayon, kumukuha ng Bible verses para sa ibang tao. Hoy, walang ganun dito sa LJM.
Marami ng Christian ngayon, kukuha ng Bible verse, post kasi may pinapatamaan. Hello? Hindi doon nilikha ang salita ng Diyos. Do not mishandle it. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong gamitin ang salita ng Diyos para sa iba. Hindi siya bintana. Di ba sabi kanina, ito ay mirror. Ikaw ang kinapakita, mukha mo, puso mo ang pinapakita ni Lord, hindi yung nanay at tatay mo. Hindi yung kapatid mo. Kasi pag tinrato natin ng salita ng Diyos bilang bintana, lagi tayong nakatingin sa mga tao sa labas. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ito ay nanunuot sa pinaghihiwalayan ng ating kaluluwa at espiritu. Inilalantad nito ang mga nakatago at kinakausap tayo sa mga bagay na nililihim natin, dinidiscern niya. Kasi alam ng salita ng Diyos ang takbo ng isip at puso natin. It reveals what no one else can see. At hindi lang pinapakita ng salita ng Diyos ang maling ginawa natin, pinapakita niya rin sa atin kung bakit natin ginawa ang mga bagay na yun. Grabe, no? Grabe yung salita ng Diyos, talagang hinahalukay ube yung puso mo eh. No? Lalo na kapag ang ganda ng yung attitude mo towards the Word of God. Ang sarap kausap ni Lord. Alam niyo ba nang nagsasalita ang Diyos through the Bible? Sino rin gusto niya kausapin siya ni Lord? Buksan mo kasi Bible mo. Maraming Christian sabi mo, hindi ko na naririnig si Lord, Pastora. One of the greatest danger today is becoming familiar with Scripture without becoming transformed by it. No? Totoo yun eh. We can memorize verses. Kahit marami na tayong alam na Bible lesson, but if we fail to love others, if we fail to forgive those who offend us, if we fail to give, to help the people na nilagay ng Lord sa puso natin, kahit na tayo ay perfect attendance sa pagdalo ng church o Bible study, pero nabubuhay pa rin tayo sa mali. We ignore the authority of God's Word. Si Josiah, kinonvict siya ng salita ng Diyos. Sabi mo, convicted. Kaya siya napunta sa repentance, kinausap siya, kinonvict siya ng Word of God. Sino rito yung kinoconvict pa? Bakit mahina? Pag di na tayo na kinoconvict, ano ibig sabihin no? May kalyo na yung puso natin. Hindi na tayo tinatablan. Huwag naman. In Jesus' name. Masakit yun, nakakalungkot na sitwasyon yun kapag naging matigas na yung puso. Ang tanong, kapag kinakaustap tayo ng salita ng Diyos, nakoconvict po ba tayo? Kasi si Josiah, nakonvict siya. At yun ang naging dulot ng kanyang repentance. Genuine repentance is always visible. Yes, nagsisimula siya sa panloob, pero nakikita rin siya sa panlabas. Hello? Bakit? Kasi ang resulta ng repentance is a change of life. Okay, then let's proceed dun sa when the word is obeyed. Anong ginawa ni Josiah? Pagkatapos niyang marinig ang salita ng Diyos, naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa bawat salita na yon. Na-convict siya, nag-repent siya. Hindi natapos sa repentance. You know why? Because the word has been obeyed. Sinunod mismo ni Josiah ang lahat ng nabasa niya sa salita ng Panginoon. At makikita natin yan sa chapter 23, verse 1 to 3. Sabi niya, pinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem. At sila'y pumunta sa templo ni Yahweh kasama ang mga pari, mga propeta, at lahat ng taga-Jerusalem sa Huda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Tingnan niyo, ang repentance, merong influence.
Hindi siya pumayag na siya lang ang manumpa na magbalik loob sa Diyos at magko-commit sila na sundin ang salita ng Diyos. Yung buong kapulungan, kaisa ni Josiah na nag-recommit na susundin ang salita ng Diyos. Hello? Hello? Tingnan niyo po yung progression. Nakita, the word was found, the word was heard. Now, the word was obeyed. Sinunod nila. Anong ginawa ni Josiah? Mula sa verse 4 hanggang 22, mahaba po yun. Ang ginawa ni Josiah, nilinis niya ang lahat ng templo, sinira niya ang lahat ng Baal practice, lahat ng mga Diyos-Diyosan na ipinatayo ay pinadurog niya. Ipinasara niya ang mga templo ng mga na ginagampan na kung saan dinadaos yung witchcraft. Sinira niya ang lahat. Nilinis niya. Pati yung mga sumasangguni sa espiritista, yung mga witchcraft, ano kasi yun? Pangkukulam. And everything that competed with the worship of the Lord. Lahat ng ikinasama ng loob ng Diyos sa bayan nila, tinanggal nila. Hello? Yun ang tunay na repentance. Hindi lang na-realize mo yung mali mo, tinatanggal mo yung mali. Dahil naintindihan mo na yun ang nakapagpasakit sa puso ng Diyos. Hello? Tinanggal niya lahat ng nakasakit sa puso ni Yahweh. Alam mo yung pag kinausap ka ng salita ng Diyos at may pinipinpoint siyang mali sa buhay natin, it's not enough na makonvict lang tayo. Conviction, yes. Kailangan natin ng conviction. Pero hindi dapat nagtatapos doon. Kailangang sundin natin yung conviction. Amen? Tanggalin ang dapat tanggalin. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ang pinatatanggal sa iyo ni Lord? Hindi, marami ganito eh. Lord naman, pwede naman yung iba, pero wag lang siya. Lord naman, saka na. Diba? Alam mo, pagka ganun tayo, hindi nagiging authority yung word ni God sa atin. At kapag hindi authority ang word ni God sa atin, tayo mapapahamak. Hindi naman si Lord eh. Amen? Amen? Laging may tinuturo si Lord na tanggalin sa buhay natin. At kung tatanggalin natin to, it sets us free. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commands. Obedience is not legalism, it is the language of love. Josiah understood that revival would not last if it remained with one person. So ang ginawa niya, if the next generation was taught God's word, history would simply repeat itself. So anong ginawa niya? He passed on the word of God. When the word is passed on, generations are preserved. Naintindihan kasi ni Josiah yung Deuteronomy 6 verse 6 to 9. Yung sinabi, binasa natin kanina, na sa loob ng tahanan, dapat ang salita ng Diyos itinuturo. Okay? Ang unang teacher, ang dapat na mag-disciple sa atin, ang Word of God. Yes, dapat disciple tayo ng Word of God. Sa loob ng bahay. Bakit? Kasi nagsisimula, pamilya ang pinakamaliit na unit of the community. Kaya yung nangyayari sa ating bansa ngayon, yung 14 years old pala yun, yung mismong may nagpaputok ng baril sa Tacloban. 14 years old lang. Grabe. Alam niyo, kung hindi kayo nababagabag doon, ewan ko na lang kung ano na nangyayari sa atin. Oh, nagdurugo ang puso ko sa balita na yun. I've been working with youth ministry for so long. Pero ngayon lang ako naka-enkwentro ng ganong klaseng. Marami na akong na-encounter ng mga crimes na nagawa ng mga bata. Pero yung ganon, yung talagang binaril, hindi lang isang beses eh. Hindi lang siya isang beses nagpaputok. Kaya nga ang daming 3 yung namatay at 20 ang sugatan. Alam niyo, hindi dapat sin yung bata. Kasi binigay ng Diyos ang responsibilidad sa mga matatanda. Hello? Parents! You're supposed to be the teacher of the law.
Maraming magulang dadalhin sa church ang bata para doon daw maturuan ng salita ng Diyos. Mali! Basahin yung Bible nyo. Sabihin nyo kung mali ang turo ko. Unang ibinigay ang salita ng Diyos at dapat siyang naituturo sa loob ng bahay. Hindi sa church. Although katuwang ninyo ang church. Pero wag iasa sa ibang tao ang pagtuturo sa sariling anak. Hello? Sino magde-disciple sa kanila kung hindi natin sila i-disciple? Ang mundo? Ang TikTok? Ang YouTube? Ang Facebook? Kung tayong mga magulang na nakakakilala sa Panginoon ay hindi gagawin ang inutos sa atin ng Panginoon, anong mangyayari sa mga henerasyon na ito? Tayong mga magulang, dapat meron tayong family devotion. We make sure na yung mga anak natin nagbabasa ng Biblia. We make sure na tayo mismo nakikita nila sa atin ang salita ng Diyos. We make sure na dinadala, hindi lang po magandang buhay ang kailangang ibigay sa mga anak. Ang unang-unang dapat ibigay ng magulang sa anak ay ang pananampalataya sa Diyos. Because everything will follow kung meron silang tamang relasyon sa Diyos. Ang ganda ng teach you a lesson. Sino na nakapanood? Uy, taas agad ang kamay yung mga k-drama rito. Kaya ako nakapanood kasi mga anak ko, di ba? Diba, kung ang matatanda matatakot sa mga bata, katapusan na ng mundo. Hello! Sa loob ng bahay, ang mga magulang pa ba ang may otoridad? At kayong mga anak, hindi dahil matanda na kayo, hindi dahil marunong na kayo, at hindi dahil kumikita na kayo, ay wala ng boses ang magulang ninyo sa inyo. Read the Bible! Sabi ng panganay ko, mga 30 na ako, ano ngayon, kahit 50 anyos ka pa, ako pa rin ang nanay sa bahay na to. Marami kapag kumikita na yung anak, yung mga nanay, hindi na makapagsalita doon sa anak. Bata-bata sa langit, tagalabas yon. Kahit may mali nang ginagawa, kailangang maipasa ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kailangan ang otoridad ng salita ng Diyos mabalik sa loob ng tahanan, maibalik sa mga paaralan, maibalik sa mga opisina ng gobyerno, lalong-lalo na sa loob ng church. The authority of God's Word. No one is above the law of God. Ang bawat henerasyon ay may responsibilidad. Hindi lang makilala ang Diyos, kundi maipakilala din ang Diyos sa lahat ng tao. That's why we need to be committed in sharing the gospel. When the word is celebrated, true worship returns. Last na po to. Sa verse 21 to 25, ibinalik ni Josiah ang pagdiriwang sa Pasko, yung Passover. The Passover. Alam nyo kasi sa mahabang panahon, hindi na nila celebrate yung Passover. Hanggang ngayon, sineselebrate kasi ang Passover. Ang Passover, ito po yung alaala ng doon sa ikasampung salot na ibinigay ni Yahweh sa Egypt. Yung sinave doon yung mga panganay. No? Sa Ehipto, pinatay ng angel of death ang lahat ng panganay. Pero sa mga Israelites, no, sa mga may dugo yung hamba, ang tawag doon Passover. Nilampasan sila ng angel of death. Kaya sila na-preserve. At yung feast na yon, sineselebrate po yun hanggang ngayon. Pero during this time, mahabang panahon, hindi po na-celebrate yung Passover. Ano ba yung Passover? It's the worship. It's their worship to God. Bakit? Kasi na-highlight ng Passover yung pagliligtas na ginawa ni Yahweh sa ninuno ng Israel. It reflects the power and love of God towards His people. At doon nagbalik ang tunay na pagsamba. Doon pa lang. Tingnan nyo, nung nawala yung mga idols, doon pa lang nakapagsamba ng tama ang bayang Israel. Josiah restored Passover, and that order matters.
The word came first, repentance came second, and worship came after. Ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang Israel, meron po silang history na kapag yung godly leader, gumagamit lagi si Lord ng leader, no, para magkaroon ng revival. Pero kapag namatay yung godly leader na yon, bumabalik na naman sa dati ang bayang Israel. Sabi mo sa katabi mo, tigas ng ulo, no? Bakit? Kasi nandun nakasalalay, parang tawag dito, nakadepende sila dun sa leader. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang didepende sa leader. Dapat nakadepende tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen? So, to close this, we need to be faithful sa gospel. Sa panahon natin ngayon, naiintindihan natin na kailangan maibalik ang otoridad ng salita ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bawat pamunuan, sa church man to, o paaralan, o sa gobyerno. Yes, hindi natin maaaring ipilit ang gobyerno na kailangan ng Word of God ang nagpapatakbo sa gobyerno. Pero sa loob ng tahanan natin, we have control. Pwede po ba na lahat tayo magsimulang bumalik sa authority ng God's Word? Kung sa loob ng bahay, ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano, tumayo ka bilang Kristiyano. Hayaan mo, itrato mo ang iyong mga kapatid, ang iyong pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa trabaho, sa negosyo, hayaan mo na patakbuhin ng Diyos. Patakbuhin mo ang negosyo ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan natin may bahagi ang salita ng Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon. Sino rito yung nababother sa nangyayari sa ating paligid? No, hindi tayo pwede magsawalang bahala, mga anak ng Diyos. Nasa kamay natin ang katotohanan. At kailangan natin gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Ibahagi ito, Matthew 28, Go therefore and make disciples. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. Para sa ating lahat yon, kailangan nating humayo at ipakilala ang Panginoon sa lahat ng tao. We're called to make disciples, we're not called to make converts. We're called to make disciples, not simply converts. Convert, nagpalit lang ng relihiyon yon. Ang hinahanap ng Diyos, disciple. Hindi niya sinabing go and make converts. Sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. May iniutos sa atin ng Panginoon at hindi natin dapat ikahiya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Romans 1:16, ito lang ang may kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Walang iba. Hindi tayo ang nagliligtas, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan nating humayo. Kung hindi natin gagawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi malayo na mangyari mismo sa loob ng bahay yung krimen na napapanood lang natin sa TV. Kung walang gagawin ang mga anak ng Diyos ngayon, patuloy na maghahari ang kadiliman sa ating bansa. Kung ang mga tunay na Kristiyano hindi tatayo sa katotohanan, parang ibinigay na rin natin sa kapangyarihan ng dyablo ang ating pamilya at ang ating pamayanan. So I challenge you, mga kapatid. Babalikan ko lang po yung kwento ni Josiah. When the book of the law was found, the king listened. The nation repented, the idols fell, the covenant was renewed, the Passover was restored, revival began. Yes, nagtagumpay naman si King Josiah. Nakapagbalik loob ang Huda sa ating Panginoon. But it all started because someone opened God's Word. Nangyari yon sapagkat may taong nagbukas at inalam ang salita ng Diyos at sinunod ang salita ng Diyos. Sabi mo, let that person be you, kapatid. When was the last time we opened the Word of God, asking God to speak to us?
Kailan ka huling kinausap ng Panginoon? Hindi lang dahil sa preaching na ito, hindi lang dahil sa preaching ng iba. Kailan ka huling kinausap ni Lord? Simply because you talk to Him and you read His words.